Mainit na balita mga kaboses ng masa, the long wait is over. Sa wakas, pinakinggan na rin ni President Bongbong Marcos Jr. ang pakiusap at matagal nang pinagsisigawan ng taong bayan. PCSO, tuluyan na ngang pinapasara ni President Bongbong Marcos Jr. dahil sa mga anomalyang nangyayari dito. Isa sa mga rason ay ang lantarang pagnanakaw ni Mel Robles at ang pagpapalabas nila ng fake winners para lamang makulimbat ang milyon-milyon na dapat para sa mga tunay na panalo sa loto. At sa kabilang banda naman, Mel Robles nilaglag na si Senator Raffy Tulfo na binayaran niya daw ito ng 1 bilyong piso para ipatigil ang investigasyon sa PCSO. Ito nga daw ang dahilan kung bakit ang galit na galit noon na Senator Raffy Tulfo noon ay bigla na lang naging maamo at bigla na lang nanahimik patungkol sa issue sa PCSO dahil yun pala ay nabayaran na pala ito ni Mel Robles. Kaya naman ang mga netizens dismayado na naman sa balitang ito dahil sobra nga noon ang tiwala ng taong bayan kay Raffy Tulfo. Subalit ngayon ay tila wala at talagang dismayado na ang mamamayang Pilipino sa senador matapos mapatunayan na tumatanggap pala ito ng bribe at bigla na lang nananahimik at umaatras ang tapang kapag hinarapan na ng pera. At heto nga't pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Hanggat hindi na susolve lahat yan, tigilan muna. Yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start at ulitin. If that's possible, I think that's the only way to resolve it. Mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao sa lottery. Mas lalong mahirap yung nakakalimutan ng mga pasimuno na yung pangalan nila charity. Dapat ibalik natin yung charity. Ano ba yung mga charitable works na kinakailangan gawin? Wag na yung mga kontratang may anomalya, yung mga software na laging nagkakaglitch, at saka yung mga mahiwagang algorithm na parating ending 9. Ba't ganun? Oo, dapat pakita lahat. Wala namang problema doon. I-livestream na lang lahat at wag sintu-sintu na livestream. Hindi naman ganun kalala yung wifi na eh. Kaya nang talagang tuloy-tuloy. At higit sa lahat, wag naman nakabalot. Nakakaloka naman yun. Yung nanalo na hindi natin alam kung sino, na parang na-photoshop. Totoong tao ba yun? Ganon. Dapat pakita naman ng winner. Pag malaki mo, di ka naman mabi-BIR ka agad-agad eh. At hindi ka naman nanakawan ng lahat ng kapitbahay. Pakita naman yung face. Ano ba naman yun? Napaka-weird. Grabe talaga ito si Senator Amy, no? Actually, lahat ng sinasabi niya, may point talaga. Ewan ko lang bakit pinuputakti siya ng ibang loyalista. Alam niyo, sa totoo lang, lahat ng sinasabi, di ba, ni Senator Amy, ay pawang katotohanan, pawang realidad na nangyayari ngayon. Di ba? Ayaw niyo ba na mabisto, di ba, ang mga kabulastugan? Kasi ang nangyayari right now, parang yung ibang loyalista, kinakalaban nila si Senator Amy. Parang, bakit nyo kinakalaban si Senator Amy? Dahil ba sinasabi niya ang totoo? Dahil ba kino-call out niya ang mga kongresista? Di ba? Si Romualdez sa mga maling pinaggagawa? Di ba? Kaya doon ako as in takang-taka ba itong mga ibang loyalista? Mas loyalista pa sila kay Romualdez. Diba? Bakit hindi kayo loyalista sa mga Marcos, sa mga totoong Marcos? Diba? Kaya ako saludo talaga kay Senator Amy kasi talagang yung hinanaid ng mga tao, diba, ay sinasabi niya talaga. At actually, tama yung sinasabi ni Senator Amy na dapat simula pa lang may something na ang PCSO, dapat tinigil muna yan. Pero hindi tinigil, tinuloy-tuloy, diba? Ewan ko ba anong meron dyan sa PCSO. Kasi imagine mo, 2 weeks na consistently may nananalo. Consecutive, no? Weekly. Tapos yung kamakailan lang na yung isang bola ay, di ba, nahulog. Kaya ako saludo kay Senator Amy. Actually, sa totoo lang, si Senator Amy lang ang makikita natin hindi talaga namumulitika.
Kasi kung namumulitikal yan si Senator Amy, tandaan nyo, di ba? Kapatid niya ang presidente. Pagtatakpan niya lahat. Hindi yan magbo-voice out ng kung ano-ano. Kung talagang politika, no, ang iniisip, di ba, ni Senator Amy. Pero hindi eh. Ang iniisip niya, yung mga nangyayari ngayon na mga anomalya. At kino-call out niya. Yan ang tatak Marcos, di ba? Yan ang tatak loyalista. Hindi porket kapatid niya, di ba, ay magpipikit mata na lang siya. Kung ano talaga nakikita niyang anomalya, sinasabi niya. Grabe na talaga mga Lods. Wala na akong masabi. Talagang sabay-sabay silang nagiging millionaire. Kahapon, March 1, grabe. May isang nanalo ng 177,160,965.20 singhot bawat sintimo. Grabe. Pero ito ang nakakayanig sa lahat. Boom! February, guys! Month of February lang ito lahat. Amazing! Grabe talaga. Sobrang grabe talaga. Imagine mo, noong February 1, may isang nanalo ng 5.9 million. Noong February 6, 7.3 million. May isang nanalo. February 8, dinalawa pa nila. O, di ba? 5.9 million. February 13, one winner, 7 million. February 20, 10.9 million. February 29, 15 million. Kayo na ang humusga, mga Lords. Tama pa ba itong nangyayari? Gano po ito katotoo? Ganito na lang PCSO. Ang next na gawin nyo, face reveal naman dyan. Diba? Name reveal. Itodo nyo na. Kasi sa totoo lang, as long as hindi nyo i-reveal ang mukha at ang pangalan, magkakaroon talaga, di ba, ng duda ang mga tao. Tapos may mga magsasabi na naman, ganyan naman talaga ang loto. Talaga ba? Talaga ba, Charmaine? May mga nagsasabi pa, nagre-reklamo ang hindi naman tumataya. Yes, hindi talaga kami tumataya. Ang kawawa dito, yung mga kababayan natin, ilang dekada nang tumaya. Sinakripisyo nila ang pera, dugot pawis, di ba? Para lang makataya ng loto. Sila ang kawawa. Wag na ako, hindi naman talaga ako tumataya. Anong pakialam ko sa loto? Tapos ganito lang. Grabe. Diba? Face reveal naman dyan. Name reveal naman dyan. PCSO, grabe na yung mga pinagagawaan nyo. Kaya tumugma yung pinagsasabi ng First Lady, di ba? Happy birthday, Mel. Sabay-sabay tayo makikig Mel yan. Kung meron man dito ang nagsasabing normal lang yan. Kung meron man dito ang magsasabing normal lang ang nangyayari sa PCSO, ito lang ang masasabi ko sa iyo, abnormal ka. Di ba? Ikaw ang abnormal. Kasi di na po yan normal. Di ba? Grabe sa kasaysayan. Grabe. Pilipinas lang talaga. Grabe. Sige lang, okay lang. Di ba? Okay lang. Pikit mata, bingi, bulag. Sige. Di ba? Pero hindi nyo maipagkakaila na there's something wrong sa mga nangyayari ngayon. In time, di ba? In time. Senator Tulfo, saan ka na? Saan ka na? Mas tumodo pa. Di ba? Mas inuwi pa ng PCSO. Di ba? Kinall out nyo. Tapos, wala ding nangyari. Di ba? Nahang lang. Wala talaga. Singhot bawat sentimo. Remember, malapit na ang election. Remember. Oh, I challenge PCSO. I challenge you. Reveal the name. Diba? Reveal the faces. Just reveal the name and reveal the faces. Wala tayong problema. Alam po ninyo, no? 2022 po tapos na si Pangulong Duterte. Yung mga surot po at daga ngayon po 2024 natin nakita sa NAIA. No? Tignan nyo po sila kung paano magpalusot. Minana pa kasi yan sa previous admin. Mukha kasing surot si Dutay.
Minanay surot. Ibig Puki. Mapapamura ka. Dapat talaga kalampagin ang mga namumuno sa NAIA. Palibasa, nagmana sa dugyot na mahal na Pangulo, paki-aksyon na naman tong mga surot. Isama nyo na sa aksyon ng surot na DDS sheet. Nakakate. Hindi ko po rin maintindihan kung paano po sila sa bagay, ano po ba i-expect nyo riyan? Naniniwala nga. Sininyo nga ang Sininyo nga yung kanilang Sininyo nga po ang kanilang source ng information eh. Paano po ba naman yun? Talaga naman, no? 2 taon. Pinagmalaki nyo pa na minana pa. Paano iniwan ni Pangulong Duterte yung NAIA. Ganun din pala, ganun lang din. Walang linis-linis. Grabe talaga, no? Makabanat lang. Okay. Eto pa isa. Buti na lang may surot at daga sa airport. Para naman may panlaban ng mga DDS sheet kasi Tatay Digong nila mahina na at walang kwenta. Mapurol na utak kagaya ng vodka. Second Lenin na siya. May sense pa po ba yung sinasabi nila? Buti naman daw at may para may panlaban daw yung mga DDS sheet. Para may naipupo na raw. Yan po ba mga matitino pa yung kalaban natin? Yun na lang isisi mo kay Duterte. Ito pa po isa. No? Mga conspiracy theory na eh. Magugulat pa ba kayo kung ang surot na issue sa NAIA pakana din ng mga Duterte? Di ba galawan nila yan? Galawan ng mga Duterte magdala ng surot sa airport? Ibig nyo sabihin, yung mga Duterte supporter, may dala-dala kaming mga surot para ikalat namin sa airport? Hindi kami napuna. Ibang klase, no? Instead po na mahiya sila, wala na po silang hiyaya, no? Hindi po nila ikinahiya tong gobyerno na to na 'di ba sinuportahan nila yan, hanggang ngayon sinusuportahan nila. Instead na mahiya po yung gobyerno na sinusuportahan nila, hindi po mahiya eh. Kasi pumunta kami ng airport, tinaniman yung ba yung gusto niyong palabasin? May surot dyan sa airport? Sabi ko, suko na talaga ako sa mga to. Wala nang katuruan eh. Eto po. Eto naman po ay ayon sa napakahusay na si Grace po. Alam niyo, sa totoo lang, buti hindi nanalo to si Grace po. Ito po sabi ni Grace po, tungkol po din sa mga surot na yan. Po on bed bugs at NAIA. That's an issue in other countries as well. No? Hindi lang naman daw sa atin may surot. Sa ibang bansa din may surot. Katwiran po ba yan ng isang matinong senador? Imbes na magalit kayo na nakita nyo pagalitan ninyo. Masyadong spoiled to si Bautista eh. Masyado nyo pong in-spoiled. Ang dami ng kapalpakan. Merong brownout, ilang beses nag-brownout. Nagkaloko-loko yung mga natin, yung sa aeroplano dyan. Tapos eto simple lang, surot at daga. Okay lang daw yan kasi dapat hindi na issue yan dahil meron naman sa ibang bansa. Talaga? Pag meron sa ibang bansa, dapat hindi na natin issuehin. Tapunan na lang natin ang mga basurahan yan lahat. Hindi katwiran yan. Kaya yan, last nyo nang iboto yan si Grace po. Never nyo nang iboboto uli yan kasi walang sense eh. Meron din naman daw niyan sa ibang bansa, surot at daga. Ano yun, hindi na kami aangal kasi meron din naman sa ibang bansa. Okay. Kaya buti, alam nyo, yan ang salot eh. Isa sa salot yan sa salot sa Pilipinas yan eh. Nabuisit si Tatay Digong dyan, di ba? Yung panahon na gusto ni Tatay Digong. Alam nyo kung anong gusto ni Tatay Digong kaya siya humingi ng emergency powers? Meron ng plano dyan sa EDSA noon eh. Patong-patong yung EDSA. Kung ilang patong yan, wala eh. Talagang mapurol eh. Kaya naman, di ba? Nakita niyo yung Skyway. Yung Skyway, pinatong lang din sa mga yan. Pero, ang nangyari dyan sa Skyway, umiikot tayo, inikot-ikot. Samantalang yung EDSA, diretso sana. Ipapatong mo lang. Baka raw may corruption. Corruption kaagad ang iniisip eh.
Ngayon, panay corruption. Bakit wala kang sinasabi ngayon tungkol sa corruption? Okay, eto pa isa. Basta tayo magbabasa ngayon ng mga tweet eh. Eto si Joy, sabi ni Joy, pag sundalo ng ibang lahi, naalala nyo to? Yung nagbigay ng ret, yung bulaklak para sa mga namatay na sundalo sa Australia, si Pangulong Marcos. Maganda yung punto ni Joy eh. Pag sundalo ng ibang lahi, ang bilis magbigay ng pugay at kayang isingin sa schedule. Pag sarili natin sundalo, tatapyasan ng budget, titipirin ng pension, floating status, pag trip ni Mrs. at dead to the world, kahit lasog-lasog na yung katawan sa pakikipaglaban sa terorista. Iba ka talaga, Bongbong Marcos. Paano naman kaya mag-apologize mga ensaymada nito? O, di ba? Maganda yung punto niya eh. Kasi kitang-kita natin, nag-ret-laying sa mga namatay na sundalo na Australia. Eh, kamamatay lang po ng mga sundalo natin, no? Ni hindi nyo po dinalaw. Si BP lang yung dumalaw. Ngayon, instead po na 'di ba, parang mag-sorry ka dahil instead po na humingi ng pasensya o tawad, ito po ang sagot ng mga mahuhusay na mga followers. Oh, Mamaru strike again. O Mamaru sinasabi niya, yung si Joy. Si Joy yung tropa nila yung taga Sapampalay. Yung estudyante ng Sapampalay National High School. Mamaru strikes again. Yung di alam ang protocol ng mga visiting dignitaries sa ibang bansa. Kahit sa Pilipinas may protocol na sinusunod. Yung mga dignitaries na bumibisita, itanong nyo pa kay Dr. Rizal Saloneta. Okay no? Okay yung punto niya eh. Ang punto niya, ang mga dignitaries, yun yung ginagawa. Parang sa Luneta, lahat ng pupunta rito, mag-aalay ng ret kay Jose Rizal. Sa kanila naman, yung mga namatay na sundalo. O so, ibig sabihin, okay na yon kasi may protocol sila. Yung ba yung sagot nyo? Kayong mga followers? Okay nang hindi dumalaw si PBBM sa mga sundalong namatayan. Total, may protocol naman sa Australia na dadalaw yung mga dignitaries, yung mga matataas sa ibang bansa at mag-aalay ng bulaklak sa mga Australianong namatay. Okay na yon? Meron na po tayong yung iba yung sagot sa mga binabato. Alam niyo yun? Binabatuhan kayo ng issue na hindi nyo nga dinalaw man lang yung ating mga sundalong nagtanggol, nakipagpatayan para sa bayan, no? Hindi nyo man lang dinalaw nung namatay. Pero sa ibang bansa nag-aalay kayo ng bulaklak. Ang sagot dun may protocol kasi sa Australia. Dito ba walang protocol? Hindi ba automatic na yun dapat? Sa bagay, si Duterte yun, sa mga Duterte kasi automatic yun. Ano ba i-expect natin? Hindi naman nga pala sila Duterte. Pero nasanay kasi tayo. Yun yung problema natin Nag-e-expect tayo sa kanilang gawin nila yung pinangako nilang itutuloy nila. Yung ba naman, may namatay na sundalo, may namatay naman na tabunan ng sisisi nyo pa na merong protocol sa Australia. Puta, napakalayo naman nun. Bago pa siya pumunta ng Australia, pwede na siyang dumalaw. Pag wala talaga sa loob, pag hindi talaga niya trip yung ganun. Pero, ano po ang admissible? Yung concert ng, Coldplay ba? Hindi ko na alam yung banda. Coldplay ba yun? Yung Coldplay, kahit na magka-traffic ang lahat, kahit na siya mag-helicopter, kantsawan sa helicopter, wala siyang pakialam. Dahil unmissable. Sana yung katwirang unmissable sa mga sundalo ring namamatay, no? Sa pagtatanggol. O ngayon, papasok po kayo dyan. Pumapasok po kayo. Tinatanong nyo, nakita ko kanina si Pangulong Marcos doon sa pinaka-parliament o congress ng Australia. Habang papasok siya, nagpapalakpakan sila lahat, standing ovation. No? Pumapasok siya, papunta ron sa roster, papunta doon sa pag-i-speechan niya. Naalala ko talaga Alam ko kung bakit tuwan-tuwa yung mga Australians Alam niyo po ba kung bakit tuwan-tuwa sila? No? Hindi po sila tuwan-tuwa dahil napakagaling ng ating presidente. Tuwan-tuwa sila dahil may buffer sila sa China. Mainit yung China sa Australia. Huwag kayong makialam sa amin, titirahin namin kayo. Yan yung mga sinasabi ng China sa Australia.
Pero dahil ang Pilipinas, inaako niya na nasa front, tayo yung frontman, tayo yung pansalag. Ginagawa po tayong pansalag ng mga Australiano, kaya sila palakpak ng palakpak. Tuwan-tuwa sila na may Pilipinas nasasalag sa mga atake ng China. Ipinangangalandakan nila na eto na ang ating mga tagapagligtas, pananggalang. Tayong mahirap na bansa ang pananggalang nila. Yan ang pakatandaan nyo. Ginawa rin natin yan sa US. Pananggalang nila tayo nung panahon ng Hapon. Okay na sana yung diskarte ni Duterte. Friends to all, enemies to none. Ano po ba masama doon? Friends to all, enemies to none tayo. Kaibigan natin ang lahat. Makikipagtulungan. May mga pera, mga bansang... kaya pag may sakuna nun, ang daming tulong eh. Ngayon, nga. May sakuna, di ba? Natabunan. Ano po nangyari? May mga nag-uunahang bansa na tumutulong, hindi po. Isisi na natin sa Duterte yan. Ay, bumaha? Asan yung 51 billion? Bakit bumabaha? Puta, dalawang region. Dalawang region sa Mindanao. Kinukundin ako. Nakita ko na naman yung pro-China. Kinukundin ako. Ang hanapin niyo 51 billion. Naku, nang tinapay. Oo may feathers. May epekto ba? Hindi ko naririnig eh. May epekto ba? Maganda ba dati? O parang normal lang din? Nakikita ko mga nagtitiktok ganito eh. Okay, punta na po tayo. Inaano ko lang para pag nag-ano tayo, ganito na, pang interview. Maganda interview ko kay kay Paras, napanood niyo na ba? Maganda eh. Wala na talaga nanonood sa... Okay. Eto po, may nagtanong dito, di ba? Bakit parang mas maraming ginagawa si SMR kaysa kay Sara? Ano na babalita kay Sara maliban sa pagmomodel niya sa Insta at yung katangahan niya sa ChatGPT? Ano ba yung Insta? Pagmomodel sa Instagram? Sige. Ito po, sinagot. Si Martin kasi may hawak ng pera ng taong bayan. 500 billion unprogram funds bukod pa sa ibang pera niya. Pero yan lang ang ginagawa, pamimigay ng tig 100. 100 lang po ba pinamimigay? Magkano po ba? Ako wala akong ideya eh. No? Yun po bang pinamimigay ni Martin na may malalaki siyang mukha? Magkano po yun? Kasi natatandaan ko yung ayuda kay Pangulong Duterte na ang budget lang natin sa ayuda ay 300 billion. Nakapamigay ng dalawang ayuda, 6,000 ang isa hanggang 8,000. Palaos na si Puta, nakita ko yung iba, 2,000 eh. Sabi ko, ayos ah. Mamaya, 2,000 din ako. 700. Okay. Ayan, no? Ito maganda. Tapos na ba tayo? Ano yung huli kong sinabi? Puta, nalilito na ako. Ano yung huli kong sinabi? Pinag-usapan natin. Si Martin. Yan. Magkano po yung pinamimigay? Kasi sabi rito, ang pinamimigay daw ni Martin, 2 kilong bigas tsaka 100 piso. Grabe naman. Ang laki-laki ng ayuda, tapos ang laki-laki ng mukha niya, tapos ganun lang pinamimigay. Ayuda? Hanggang ngayon gagawin pa rin tayong pananggalang na yun. Opo, kaya nga yun yung EDCA eh. Ito po, maganda yung punto nitong tao nito ni NJMDLT. Why is the Philippines not partnering for maritime security with its Asian neighbors? Geographically, this makes more sense than Japan, UK, or even Australia. Bakit nga po ba na ang Pilipinas ay hindi makipag-partner sa ASEAN? Sa mga kapitbahay, bakit hindi po tayo makipag-partner? Bakit po sa Australia tayo nakikipag-partner? No? Bakit po? Okay. Alam niyo kung bakit? Tayo po pinapartner nila kasi gagawin po tayong buffer.
bago makalusob yung China sa Australia, takot na yung Australia eh. Akala nyo kasi, eto magtapatan tayo Kasi tayo, ang tapang natin pagdating sa China, di ba? Murahin natin, tapos yung kulang na lang talaga, deklarasyon ng gera no? Tayo. Pero sa totoo lang po, bakit ako lang malulobat pala ako. Hindi ako naka-charge. Yun palang problema nito. Walang charge. Teka lang Palit tayo ng mikropono. Tungkol sa ipis surot. Ipis surot at daga sa naiya. Teka, nakakita na rin ako niyan noon sa naiya. Di ko lang ginawang issue. Kasi kahit bahay namin, meron din. Yang nagre-raise niyan, objective nila yan ay narrative, as a narrative attack. Tindi, no? Pag BBM ka pala, pag BBM supporter, ay dapat hindi mo inaatake yung kahit sang katutak yung daga, surot, ipis. Kasi BBM supporter ka eh. Noon naman daw, meron na raw siya nakita sa naiya rin. No? Meron naman daw na sa naiya niyan. Sabi niya.